Ang mahiwagang puso. Noong unang panahon, pero hindi naman ganun katagal, sa isang maliit na bayan ng Nayon, nakatira ang lalaking si James. At nako, napakasipag niya. Minsan nagtatrabaho siya sa pantalan o kaya sa isang construction site. Makikita niyo rin siyang nagtatrabaho ng isang linggo sa isang tindahan. Dito ka ba ngayon sa tindahan ng bulaklak, James? Tama po. Hindi ka ba nahihirapan sa iba't ibang uri ng trabaho? Sa katunayan, nalilibang po ako na makakilala at makinig sa mga kwento ng mga tao. Pero kahit na nalilibang siya, nahihirapan pa rin siya. Ay, konti lang ang kinita ko ngayon. Nakikiusap ako sa inyo. Kailangan ko ng tubig. Pakiusap. Sino ba siya? Ngayon ko lang siya nakita rito. Naku, baka mangkukulam yan. Bigyan niyo ako ng tubig. Nako, heto inumin mo. Kaagad na ininom ng babae ang tubig. Maraming salamat sa'yo. Uhaw na talaga ako. Nako, wala yun. Babasahin ko ang kapalaran mo bilang kapalit. Wag na po, ayos lang. Sige na, pumasok ka na sa loob at maupo. Sige na. Ngayon, tingnan natin. Ay, nako. Mayroon akong nakikitang magandang pangitain sa kapalaran mo. At mayroon pa. Talaga ba? Malapit lang ito. Ano naman yan? Isa itong kakaiba at mahiwagang balabal sa loob ng kakahuyan, kung saan binabantayan ng isang malaking ibon. Iniingatan niya rin ang isang mahiwagang kristal na puso. At yun ay... Mahiwaga rin ito. At kapag nakuha mo ang kristal na puso, may makikita ka tuwing umaga na isang tunay na gintong barya sa ilalim ng unan mo. Nakakatuwa yan. Pero alam mo, kailangan ko na talagang umalis. Hindi ka naniniwala? Bueno, ayos lang yun. Total maswerte naman ang nakikita ko sa kapalaran mo. Pinasalamatan ni James ang manghuhula at agad na umalis. Gintong barya at kristal na puso. Kalokohan. Nakarating siya sa kakahuyan. Ano yun? Nang marinig niya ito, sinundan niya ang ingay papunta sa kakahuyan. Wow! Ngayon ko lang nakita ang ibon na to. Ang balabal? Naku po, mukhang tama nga ang sinasabi ng manghuhula. Paano ko kaya? Bigla na lang, may naalala si James. Binigay sa akin ito ng taong nakausap ko. Mula pa ito sa lugar na pinaglakbayan niya. Siguradong nandito yung ibon. Tama ako. Nakita niya ang larawan ng ibon at naroon nga ang mga katangian nito. Sana gumana ito. Kamusta ka? Kumakain ka ba ng sibuyas na ito? Tama ba ako? Kaka! Sana tama ang nasa larawan. Naku! Agad na lumipad ang ibon at kinain ng sibuyas. Napaalis ko rin siya. Teka! Sana makaalis agad ako rito. Nakuha ko! Teka, yun ba ang kristal na... Teka! Aray ko! Paano na? Musika? Ang nagpapatulog sa ibon? Naakit ang ibon sa tunog ng musika at nakatulog ito. Ayos! Ayun, konti na lang. Nakuha ko! Naku po! Dalhin mo ako sa bahay ko! Pagmulat ng mata ni James, nasa kwarto na siya. Totoo nga. Ang gintong barya na lang ang inaasahan ko na makita bukas. Lumipas ang buong gabi at nang sumapit na ang umaga, ang gintong barya! Nako, napakaswerte ko naman! ilang araw lang, kinolekta na ni James ang mga barya. At isang araw, naisip niyang maglakbay. Ang tagal ko nang ninanais na makapaglakbay at magagawa ko na yun. Naglakbay siya sa maraming lugar. Minsan ginagamit niya ang balabal. At sa ibang araw, normal lang ang paglalakbay niya.
Ano kayang ginagawa niya rito? Lumayo ka! Lumayo ka sa akin! Naku, hindi! Alice! Lumayo ka sa akin! Dali-daling pinalis ni James ang ahas at tinulungang tumayo ang babae. Aray! Ang tuhod ko! Naku, may sugat ka! Naku po! Kaya tong gamutin at papahilom ng aking ina. Kung ganun, tulungan na kitang makauwi. Ako si James, manlalakbay ako. Salamat, James. Ako si Abigail. Maaari kang manatili sa bahay namin kung gusto mo. Sige, maraming salamat! Tinulungan ni James na makauwi si Abigail. At hinanap ni Abigail ang kanyang ina. Isa itong mangkukulam. Ayan, ayos na. Ang lalaking yon. Sino siya? Isa po siyang manlalakbay. Pinatuloy ko po siya bilang kapalit ng pagtulong niya sa akin. Ramdam ko ang mahika niya. Mahina na ang kapangyarihan ko, pero nakakaramdam pa rin ako. Kung ganun, nasaan po yun? Nakabalot lang ito sa kanya. Mayroon din sa loob ng kanyang katawan. Isa yung kristal na puso. Yari po sa kristal ang puso niya? Hindi ang mismong puso niya. Mayroong mahiwagang kristal na puso sa loob ng katawan niya. Narinig kong ito ang nagpapayaman sa tao. Kailangang makuha natin yon. Pero, paano po? May espesyal tayong inumin. Naalala mo ba? Kunin mo yon at tapangan mo ang timpla. Umalis si Abigail at nagpanggap na mabait ang mangkukulam. Kumusta? Tuloy ka sa aming tahanan. Ikinagagal ako po. Ang ganda po ng anak niyo. Ibig ko mong sabihin, kailangan ko po na matutuluyan at... Inalok po ako ng anak niyo na manatili muna rito sa bahay ninyo. Ganun ba? Mabait talaga si Abigail, hindi ba? Mukhang kakaiba yung balabal mo. Isa po itong, bihira lang makita. Oo, mukha nga. Nang oras na yon, lumabas si Abigail na may daladalang inumin. Heto, James. Wow! Ano yan? Isa itong espesyal na inumin na binibigay namin sa mga bisita. Mukhang masarap to ah. Ininom at inubos ito ni James. Hindi niya alam na ito ang makakaapekto sa paglabas ng kristal na puso. Ang sarap na... Pasensya na. Inubo ng husto si James habang kinukuha ng mangkukulam ang kristal na puso. Heto, mukhang matapang ang timpla ko. Naku, hindi. Mukhang ayos lang naman. Ang timpla. Nagpa siya magpalipas ng gabi si James. Doon sa bahay ni na Abigail. Ang balabal na yon. Ano po? Isa yung mahiwagang balabal. Kunin natin yon. Pero nasa atin na po ang kristal. Hindi na po natin kailangan... Kailangan natin yon. Huwag ka nang magsalita at gawin mo na lang ang inuutos ko. Pero... sige po. Kailangang malinlang mo siya. Pumunta kayo sa isang lugar at pagkatapos kuhanin mo ang balabal. Sige po. Kinabukasan, pagkagising ni James, nakita niya si Abigail na malungkot na nakasilip sa bintana. Abigail, ano problema? Maganda naman ang umaga. Nako, James, kasi... Hindi, wag na lang. Ay, Sabihin mo, Abigail, ano iniisip mo? Siya ba yun? Gusto mo hulihin ko siya? hindi. Kasi narinig ko na may mga kristal sa tuktok ng mga burol na yon. Mukhang napakahiwaga nun. Gusto mo ba daling kita ron? Paano? Imposible yon. Ang balabal na to, isa itong mahiwaga at dadaling ka nito kahit saan mo gustong magpunta. Talaga ba? Gusto mo ba subukan? Dalhin mo kami sa burol ng mga kristal. Mabilis nilang narating ang burol at napakaganda ng tanawin doon. May iba't ibang kulay at hugis ang mga kristal sa paligid. Nako, malamig pala rito. Nako, eto gamitin mo muna para hindi ka lamigin. Abigail, tama ka. Maganda ang lugar na ito. Abigail? Abigail! Nataranta si James at hinanap si Abigail. Pero nawala na si Abigail dala ang mahiwagang balabal. Niloko niya ako. Paano hindi ko nalaman? Hindi. Kailangan kong makaalis sa burol na ito.
Dahan-dahan siyang bumaba sa burol pero masyado itong mataas hanggang sa napagod na siya paglipas ng ilang oras. Sobrang gutom na ako. Ha? Ano? Nang tumayo si James, nahulog siya sa isang malaking taniman ng repolyo. Hindi niya alam na pagmamayari ito ng isang higante. Mukhang sarap naman ang mga ito. Ayos to! Nabubusog na ako. Siguro, Mahiwaga ang taniman ng repolyong yun at sobrang nataranta si James dahil dito. Yun nga lang, nagugutom pa rin si James at kumain siya ng isa pa. Naging tao na ulit ako. Kung ganun pag kinain ko pala yun, magiging buriko ako. At ito naman para maging tao. May naiisip na akong ideya. Dahil malakas na ulit siya, kagad siyang nakaalis sa burol at nakarating sa bahay ng mangkukulam. Kailangan ko mabawi ang kayamanan ko. Ha? Ano to? Nakita niya ang lumang damit na nasa basket at tinanong ang kutsero. Nako, bahala ko nang itapon yan. Luma na at di ko na ginagamit. Ayos, maaari bang sa akin na lang to? Gulat na gulat man ng kutsero, pumayag pa rin siya. Nagplano si James na magpanggap. Ay, ano na naman? Teka, sino ka? Paumanhin, Ginang. Inuutusan po ako ng hari. Narito po ako para maghanap ng masasarap na repolyo para sa salad niya. Nakakapagtaka naman yan. Eh kasi, masyado pong mapili ang hari. Oo nga pala, may ilan po ako nakuha ang repolyo. Maaari niyo po ba akong patuloyin pansamantala? Napatingin ang mangkukulam sa repolyo. Oh, baso ka. Mukhang napakasarap ng mga repolyong yan. Hindi ba, Abigail? Maaari ba kaming makatikim ng kahit kaunti? Siyempre naman po. Gusto niyo po bang ipangluto ko kayo? Magandang ideya po yan. Kaya niluto ni James ang repolyo para ipakain sa mag-ina. At inihain na niya ito. Naku, hindi na ako makapaghintay. Ako rin po. Ibig ko sabihin na matikman niyo ang luto ko. Kinain nga nila ang repolyo. Pero ilang minuto lang. Ano yan? Abigail! Lumaki ang tenga mo! Ang tenga ko? Naku po! Ina! Ang ilong mo! Naging mga buriko sila. Sa harapan mismo ni James. Hiho! 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 Yan ang nangyayari kapag nanloloko kayo ng tao. Nilibot niya ang buong bahay at nakita niya ang kayamanan niya. Pero nang paalis na siya, naawa siya nang makita si Abigail. Heto, kainin mo. Para makabalik ka sa pagiging tao. Pakiusap, James. Patawarin mo ako. Hindi ko ginustong gawin. Pero ginawa mo. Oo, pero dahil yun ang hypnotismo. Hindi niya ako tunay na anak. Binihag niya ako. At ginawa ng sumpa. Nang marinig niya to, naawa si James kay Abigail. Kung yan ang totoo, iwanan na natin ang mangkukulam. Sumama ka sa akin. Nako, salamat, James. Pero paano ang kristal na? Ngayong kasama na kita, wala nang pinagkaiba yun. Iniwan na ni na James at Abigail ang mangkukulam. Magkasama sila sa mga paglalakbay. Nilibot nila ang buong mundo, bumisita sa mga interesado at magagandang lugar habang sinusulit ang kanilang buhay.